Pagmamahal mo mapagkat ikaw ang Diyos na kapag sa lahat paman. Kapag kong nararanasan ang pag-ibig mong hindi kaya tumasalang kahit na sino ka man. Wala nang makilipan sa iyo. Pagmamahal mo mapagkat ikaw ang Diyos na dapat sa lahat paman. Ang pag-ibig mong hindi kaya tumasalang kahit na sino ka man. Wala namang ilipat sa iyo. Pagmamahal mo mapagkat ikaw ang Diyos na dapat sa lahat paman. Ang Diyos, ikaw ang Diyos na dapat sa lahat paman. Ikaw ang Diyos na dapat sa lahat sa kawalan, pagpapala mo'y lagi kang di matatakot sa pag-alip. Pagkat naririyan ka palagi, di matigilan sa pagsubok. Ang kasama mo'y nakatubos, di mapipigil sa pag-awit. Kapag ikaw ay matutulang sa kanya at iba layang sagana tumabang sa kanya at iba dapat na sa lahat kong pangalan, iba sa lahat kong nasan. Wala nang mahirap kapagkat kayo sa kanya, dapat na sa kawalan, pagpapala mo'y laging ang nakakapot sa pangalan. Pagkat naririyan ka palagi, di matigilan sa pagsubok. Ang kasama mo'y nakatubos, di mapipigil sa pag-awit. Pagkat ikaw ay I
sapat na tigit pa sa aming mga buhay. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy na aming kinikilala ang iyong kabutihan, patuloy na kinikilala ang iyong kadakilaan sa aming mga buhay. O Diyos, hayaan mo nga po na kami ay patuloy na makalapit sa iyo at patuloy na maranasan na iyong pagkilos, patuloy na maranasan na iyong presensya sa aming kalagitnaan. Lord, wala na nga kaming ibang hahanapin pa. Ikaw lamang at ang manatili sa iyong piling. Hallelujah. Patuloy namin inialay sa iyo ang aming mga buhay at maging nga po itong buhay na handog sa iyong harapan, Panginoon. Hallelujah. At sa ating pag-awit sa kantang ito, maaari mo natin itaas ang ating mga kamay. Patuloy na ating isuko sa Panginoon ang ating mga buhay. Patuloy na ating isuko sa Panginoon ang ating mga puso, maging laman ng ating mga isipan. At sa umagang ito, hayaan natin na patuloy tayong mapuno ng kanyang pagkilos. Hallelujah. Jesus. We worship your holy name, God. Ang puso ko'y di tulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pag-indakatin mo na ikaw ay mamasdan, makaligaan, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko, ang puso ko'y di tulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pag-indakatin mo na ikaw ay mamasdan, makaligaan, sa'yo ay kumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luglunghan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri at pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y di tulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pag-indakatin mo na ikaw ay mamasdan, makaligaan, sa'yo ay kumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luglungan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri at pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luglungkan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri at pagsamba,
pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Wagas na pagsinta, daluyan ang wala hanggang mga papuri at pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Lugnog ka ng iyong wagas na pagkita. Daluyan ang wala hanggang mga Papuri at pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Patuloy po, O Diyos, na maghari sa buhay ng iyong mga anak. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Ang Diyos, sumangit to. Patuloy ka namin pinapupurihan. At patuloy ang aming paglapit sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Patuloy na tayo magpasalamat sa ating Diyos. Hayaan natin na patuloy na ang ating mga bibig ay patuloy na magsambit ng pasasalamat sa ating Diyos. Hallelujah. We thank you, Lord. We thank you for your goodness, God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Ika'y tapat, Panginoon. Ika'y tapat sa aming mga buhay. Nananatiling tapat, Panginoon. Hallelujah. We ask for your holy presence, Panginoon. And we ask for your Holy Spirit to come and move upon us, O God. Hallelujah. Holy Spirit, fill us with your presence. Fill us, God, with your presence. Hallelujah. Yes, Jesus. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming
itaas, O Diyos, at wala nang iba. Lord, kailangan ka namin sa aming mga buhay. Ikaw lamang ang siyang aming kailangan. Hallelujah, Panginoon. Jesus. Jesus. Hallelujah. Patuloy tayo magpuri sa Panginoon. Kung maaari natin itaas ang ating mga kamay, gawin natin ito. Hallelujah. Hallelujah, God. It's Jesus. It's Jesus. Hallelujah. We worship your holy name, God. We need you, Jesus. We need your holy presence. Hallelujah. Ikaw ang Diyos na nanatiling tapat. Diyos na nanatiling dakila noon. Maging ngayon, maging sa darating, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Panginoon, sa umaga ito, patuloy na kami ay nagpapasalamat sa iyo. Salamat, O Diyos, sa umaga ito. Salamat, Panginoon, sa buhay, sa kamakasan. Tunay, Panginoon, Ikaw ang nagbibigay. Ikaw, O Diyos, ang nagsusustain ng aming mga buhay. And Lord, Ikaw lamang ang aming kailangan. Hallelujah, Jesus. Panginoon, sa umaga ito, hiyaan mo na patuloy na kami ay mapuno ng iyong presensya at patuloy nga po ng kagalahan mo at ang kapayapaan mo mapa sa amin, Panginoon. O Diyos, sa umaga ito, wala kami ibang papupurihan, walang ibang dadakilain, walang ibang pasasalamatan. Hallelujah. Tayo sa iyo lamang, O Diyos, ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagsamba, ang lahat ng pinubos sa Panginoon, sumigaw ng Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Purihin mo, Panginoon. Minsan sa ating mga pagpupuri, pagkaawitan sa ating pong Panginoon, may mga nangyayaring hindi natin alam. At minsan kapag hindi ka sensitibo, hindi mo pansin ang ginagawa ng Panginoon. Habang nasa kalagitnaan tayo ng pagpupuri, pagsamba, parang napakaraming mga boses uli ang narinig ko. Kagaya ng nangyari noon sa Fatima. Pero hindi ganun katagalan. Anong ibig sabihin? Maaring ang mga ministering angel ng Panginoon nandito, sumasabay sa pag-aawitan natin. At hindi ko alam kung ramdam nyo habang tayo nagpupuri at sumasabay sa Panginoon. So, ngayon pong umaga, alam natin ang pagsama ng Panginoon ay nandito. Hindi lamang kanyang mga kaanghilan na sumasabay sa ating mga awitin at pagsamba. Praise God. Ang dulot dito ay kapayapaan sa puso ng bawat isa sa atin. Ang dulot dito ay kapahingahan sa presensya ng Panginoon. And praise God. So, maaring hindi nyo rinig yung bagay na yon sa ilan sa inyo. Subalit sa ilan sa inyo, maaring rinig yung bagay na yun, pero hindi gaanong pansin. Habang pinakikiramdaman ko kanina, sabi ko, masyadong napakakapal na mga boses. Praise God. Ang Diyos ay patuloy na gumagawa at patuloy na sumasama sa bawat isa sa atin. Maging sa iglesia nito, lalo na pagsama ng Panginoon. At napakahalaga ng presensya ng Diyos na buhay. Amen po.
Praise God. Sino ho ba ang mayroong kapahingahan sa puso ngayong umaga? Sino ho ba nakakaranas ng pagpapala ng Panginoon? Amen. Purihin po ang ating pong Panginoon sa kanyang katapatan at kanyang kadakilaan. So asahan natin, ang Diyos ay patuloy na kikilos, gagawa sa ating kalagitnaan sa umaga ito. Patuloy natin ihanda ang ating mga puso at tanggapin natin ang pagpapala ng salita ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. O Diyos na makapangyarihan, nagtitiwala kami, Panginoon, na Ikaw ay patuloy na gumagawa at kumikilos sa aming kalagitnaan. Sa umagang ito, O Diyos, tunay po, na anuman ang mga maaaring pasan ng mga kapatiran, anuman ang maaaring sitwasyon o anumang mga karamdaman, Ikaw ang Diyos na naghahari at ang biyaya mo ay sapat sa bawat isa, Panginoon. Ngayon pong umaga, patuloy na nahahayag ang iyong kapangyarihan kadakilaan sa pamamagitan ng iyong salita na amin pong tatanggapin. Hayaan mo na sa umagang ito, patuloy na mangibabaw ang kababaang loob sa iyong harapan. And I pray, Lord, nang ang kagalakan sa puso ng bawat isa, pangibabawi mo nga po, Panginoon. At anuman ang gawa at pagkilos ng kaaway ay walang karapatan sa pagkakatipon-tipon ng iyong mga anak na walang ibang pinararangalan tanging si Jesus na siyang Panginoon, tagapagligtas ng buhay. Ngayon po umaga, ang iyong paghahari, Panginoon, ang siyang sumakop sa lugar na ito. Salamat po, Amang Banal. And I pray na patuloy kang maparangalan, manakila at walang ibang bida sa lugar na ito, kundi tanging si Hesus Kristo na aming Panginoon tagapagligtas. Lord, anumang meron kami ngayong umaga, ito po'y aming isinasangkabi upang bigyang daan ng iyong pagkilos at ang iyong ginagawa sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, Amang Banal, sa katapatan mo. Salamat sa iyong kadakilaan. And I pray na sa bawat isa, patuloy mong ipagkaloob ang kapayapaan, kagalakan, nang sa gayon aming matanggap ang pagpapala ng iyong salita. Purihin ka po, Amang Banal, sa iyo lamang pinakamataas na papuri, parangal, pagluwalhati at pagsamba. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So tayo po'y magsipagbukas dito po sa 1 Samuel chapter 6, verses 1 to 19. 1 Samuel chapter 6, verses 1 to 19. So hindi ko na po kayo aanyahan pang tumayo. Sundan nyo lamang ako sa talatang ito na ating pong babasahin. From 1 Samuel chapter 6, verse 1 to 19. Babasahin ko po sa Magandang Balita, Biblia, ang talata. Sa verse 1, ganito po sinabi, makalipas ang 7 buwan mula ng idating sa lupain ng mga Pilisteo ang kaban ni Yahweh, sumangguni ang mga ito sa kanilang mga saserdote at mga manghuhula. Itinanong nila kung ano ang mabuting gawin sa kaban at kung ano ang kailangang isama sa pagbabalik niyon. Ang sagot ng mga saserdote at mga manghuhula, kung ibabalik ninyo ang kaban ng Diyos ng Israel, samahan ninyo ng handog na pantubos sa kasalanan. Sa ganitong paraan, patatawarin kayo ng Diyos at hindi na parurusahan. Itinanong nila, anong handog ang pantubos sa kasalanan ang kailangan? Sumagot sila, 10 pirasong ginto, 5 hugis bukol at 5 hugis daga. Isa para sa bawat prinsipe, sapagkat pare-pareho ang bukol na pinadala sa inyo, prinsipe man o hindi. Ang mga bukol at dagang ginto ay gawin nga ninyong kamukha ng mga bukol at dagang nagpahirap sa inyo. Parangalan ninyo ang Diyos ng Israel at baka sakaling tigilan na niya ang pagpaparusa sa inyo, sa inyong Diyos-Diyosan at sa buong bayan. Huwag na ninyong gayahin ang pagmamatigas ng mga paraon at ng mga Ehipsyo. Hindi ba pinayagan na rin nilang umalis ang mga Israelita nang sila'y pahirapan ng Diyos ng Israel? Kaya maghanda kayo ng isang bagong kariton at 2 inahing ginto, ang inahing baka
baka may bisiro at hindi pa nasisingkawan kahit kailan. Ikulong ninyo ang mga bisiro at isingkaw sa kariton ang 2 inahin. Isakay ninyo sa kariton ang kaban ni Yahweh at itabi ninyo rito ang kahon ng mga bukol at dagang ginto. Pagkatapos, palakarin ninyo ang mga baka nang walang umaakay. Tingnan ninyo kung saan pupunta kapag dumiretso sa Betsemes. Si Yahweh nga ang nagparusa sa inyo. Kapag hindi nagtuloy sa Betsemes, hindi siya ang may kagagawan ng nangyari sa atin. Manapay, nagkataon lamang. Kumuha nga sila ng 2 inahing bakang may bisiro, isiningkaw sa kariton at ikinulong ang mga bisirong ito. Isinakay nila sa kariton ang kaban ng tipan at ang kahon ng mga daga at bukol na ginto. Lumakad ang mga baka tuloy-tuloy sa Betsemes, umuunga pahabang daan. Ang mga ito'y hindi lumiko sa kanan o sa kaliwa. Ang mga pinunong Pilisteo naman ay sumunod hanggang sa hangganan ng Betsemes. Nag-aani noon ng trigo ang mga taga-Betsemes at napahiyaw sila sa tuwa na makita ang kaban. Ang kariton ay itinigil sa tabi ng isang malaking bato sa bukid ni Josue, taga-Betsemes. Nilansag ng mga taga-roon ang kariton at sinindihan. Pagkatapos, ipinatong nila rito ang 2 baka bilang handog kay Yahweh. Kinuha ng mga Levita ang kaban ni Yahweh at ang kahon ng mga daga at bukol na ginto. Ipinatong nila ito sa malaking batong naroon ng araw rin yaon. Ang mga taga-Betsemes ay nagsunog ng handog kay Yahweh. Pinanood sila ng 5 pinunong Pilisteo at pagkatapos ay nagbalik na sa Ekron. Ito ang mga bayang pinag-ukulan ng mga gintong bukol na inihandog ng mga Pilisteo kay Yahweh bilang pantubos sa kanilang mga kasalanan. Asdod, Gaza, Asgalon, Gat at Ekron. Ang 5 dagang ginto naman ay para sa 5 bayang ito at sa mga lupaing sakop ng 5 prinsipeng Pilisteo. At hanggang ngayon, naruroon pa ang bukid ni Josue sa Betsemes, ang malaking batong pinagpatungan ng kaban ni Yahweh. May 70 taga-Betsemes ang nangahas na sumilip sa kaban, kaya't sila'y pinatay ni Yahweh. Nanangay sa takot ang mga taga-Betsemes nang makita nila ang malagim na kamatayan ng mga kababayan. Pagpalain po sa ng Diyos na atin pong tinanggap sa umaga ito. So ngayon pong umaga, ito ho'y napakahalagang katotohanan na atin pong matanggap. Sapagkat ang usapin dito, sa aklat na ito, ay mayroong kinalaman sa kabanalan ng Diyos. Ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay Diyos na banal. Kung maunawaan natin at patuloy ko pong sinasabi sa inyo, na kung mayroong pinakamahalagang katangian ng Diyos, walang iba kundi ang kabanalan ng Diyos. Hindi yung kanyang pag-ibig, hindi yung kanyang puot, hindi yung kanyang justice ang pinakamahalaga, bagkus ang pinakamahalaga sa lahat na katangian na nature ng Diyos ay ang kanyang kabanalan. Sapagkat ang kabanalan, ang pag-ibig ng Diyos ay mayroong kabanalan. Ang hustisya ng Diyos ay mayroong kabanalan. Ang puot ng Diyos ay mayroong kabanalan. Anumang uri ng karakter ng Diyos, nandoon palagi ang kabanalan. Tayo bilang tao ay mayroon pong pag-ibig, pero minsan sa pag-ibig ang nangingibabaw kasalanan. Kaya minsan namamalit tayo ng direksyon. Kung tayo ho'y napupuot, ito ho'y dahilan minsan sa kasalanan at hindi dahilan sa kabanalan. Subalit iba ho ang Diyos sapagkat napakalayo ng Diyos at sa tao. So, ngayon, ang sabi ho ni R.C. Sproul sa kanyang aklat, the holiness of God refers to the absolute moral purity of God. No? Refers to the absolute moral purity. No? Yung katangiang moral ng Diyos na siya lamang ang meron. Lahat ng maaaring mabubuting bagay, kabutihan na meron, ito ay nasa
Panginoon nasa Diyos. Okay? At nandoon yung holiness ng Panginoon. No? The absolute moral distance between God and human creature. Napakalayo ng Diyos sa tao. So, kung ating tingnan ang ating sarili, tayo'y mga makasalanan. Minsan, meron kaming kaklase na namatay at pagkatapos, sabi ng isang classmate namin, Pastor, alam naman natin ang kaibigan natin ito, napakabait at alam naman natin kung saan siya patungo. So, para hindi na masaktan, hindi na ako nagsalita pa ng kung ano. Sabi ko, sige, pupuntahan natin, sabay ako sa Lamay kapag pumunta kayo. Yung kabutihan ng tao, ito ho ay nasako pa rin ng kasalanan, kaya hindi natin maaaring ikumpara na sabihin natin ang tao ay mabuti, ligtas ng tao. Lahat nagkasala sa harapan ng Diyos, lahat ay makasalanan. Dapat na kilalanin ng bawat tao ang kanyang sarili bilang makasalanan at ang kasalanan ay dapat niyang pagsisihan at kilalanin ang kabanalan ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus upang tanggapin niya ang buhay na kaloob ng Diyos. So, napakalayo ng tao, ng Diyos sa tao. Kagaya ng sinabi kanina, may pag-ibig ang Diyos, pero ito ay nasa sakop ng kanyang kabanalan. May pag-ibig ang tao, subalit ito'y nasa sakop ng kasalanan. May puot ang Diyos, subalit ito'y nasa sakop ng kabanalan ng Diyos. Ang tao kapag napuot, ito'y bunga ng kanyang kasalanan. Malayong-malayo ang Diyos sa tao. Kaya napakahalaga ng pagrespeto ng tao sa Diyos. Sabi ng isang author, to approach the holiness of God requires reverence and obedience to His command. No? To approach the holiness of God requires reverence. Makalapit ho tayo sa Panginoon. Nandun yung ating pagrespeto, paggalang, pagsunod sa Kanya. Subalit hindi natin magagawa kung wala ang Panginoong Hesus na siyang tagapamagitan sa Ama at sa atin. Sa aklat na Holiness of God ni R.C. Sproul, sabi niya, the Bible says that God is holy, holy, holy. Okay? The Bible says that God is holy, holy, holy. Sa Book of Isaiah, maging sa Book of Revelation, binanggit ito. And 3 times palaging binabanggit kapag ang tinutukoy ang Diyos sa kanyang kabanalan. Not merely holy, not even holy, holy. He is holy, holy, holy. The Bible never says that God is love, 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 or mercy, 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 or wrath, 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 or justice, justice, justice. It does say that He is holy, holy, holy. The whole earth is full of His glory. Yun po ang Diyos sa kanyang kabanalan at hindi siya maapektuhan ng anumang nangyayari sa sandaigdigan. Napakagandang pag-usapan ang kabanalan ng Panginoon. Napakagandang pag-usapan ang kanyang kadakilaan. Makikita natin ito sa kanyang gawa, sa kanyang ginawa. So, ngayon po, tingnan po natin ang kabanalan ng Panginoon na dapat na irespeto na minsan hindi ho ginawa ng mga Pilisteo sapagkat inakala nila na nasakop na nila ang Diyos, nakuha na nila ang kaban. I think mas maunawaan natin ito sa konteksto ng digmaan ni Goliath at saka ni David. Habang sila ay nasa digmaan, nasa gera, kumbaga, bakit kinakailangang putulin, pugutan ng ulo si Goliath? Sa kadahilanan na ang ulo ni Goliath, siya yung reward ng tagumpay ng mga Israelita sa pamamagitan ni David. Dala-dala niya na ito yung patotoo. Hindi, meron tayong pangyayari dito sa Pilipinas na pinutol yung daliri ni Marwan.
no? Bilang patotoo na yung tao nga ay patay na. Nakuha na nila. No? So, ngayon, para sa kanila, success na sila, na nagumpay na sila, sapagkat naagaw nila yung kaban ng tipan sa mga Israelita. Okay? Para sa kanila, wala na yung Diyos ninyo, nasa amin na. Wala na yung tagumpay ninyo na pinagmamalaki ninyo. Eto na ngayon sa amin. Pero hindi nila alam, no? Napakahirap na mapunta sa kanila ang kaban ng Diyos, ang kaban ng tipan. No? Parang yung nakakita na ho kayo ng bahay ng pulot-pukyutan na nandiyan po. Nakasabit dyan sa may kahoy na malaking parang paso ang kulay niya na bilog. No? So minsan may mga bata na inaakala nila napakaganda namang tingnan. Kinuha, inilagay sa timba. Okay? Maya-maya nagsipaglabasan yung mga bubuyog at yun, natusok ko sila. So, akala nila napakagandang bagay. May mga bagay na minsan parang itinatago mo na para sa iyo na nagumpay ka na, o para sa iyo kumbaga malaking bagay yun sa iyo, kaso nga lang habang nakatago yun sa iyo, ito'y magdadala sa iyo ng kapahamakan. So ganun po ang nangyari sa mga Pilisteo. Akala nila tagumpay na sila, pero hindi nila alam na ito pala, although ito yung object, yung kaban ng tipan, unawain uliho natin, hindi ho siya ang Diyos. Siya ho ay maaaring isang sagradong bagay na nagre-represent sa Diyos. Isang sagradong bagay na ginagamit noong unang panahon na nagre-represent sa Diyos. Pero hindi ho Diyos ang Ark of the Covenant. Mahalaga maunawaan natin yan. Okay? Sa atin po dito sa church, may mga churches na makikita kayong mayroong malaking parang kaban dyan ay nilalagay nila, mga object. At mayroong pang watawat ng Israel. So hindi ho natin ginagawa ang mga bagay-bagay nila sapagat lahat ay ito'y simbolo. Baka isang araw, biglang nakita ko na lang kayo, nakaluhod kayo doon sa parang Ark of the Covenant at nananalangin. Okay? So mahalaga maunawaan natin, hindi yun, kundi mismo ang presensya ng Diyos sapagkat ang Diyos ay Espiritu at dapat na siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Dapat nakilalanin ang Diyos nito. So, mahalaga maunawaan po natin. Kinuha nila ang bagay na banal na hindi naman dapat sa kanilang pangangalaga. Ang nangyari, ito'y nagdala sa kanila ng kahirapan. Sapagkat ito'y banal. Sa Old Testament, ganun po. No? Kapag i-declare banal, huwag mong parang isasantabi lang at parang isasantabi mo lang yung mga ritual na ginagawa sa bagay na iyan. Kailangan mong sundin. Pag hindi mo yung sinunod, magsasuffer ka ng consequence. Ganun ho sa Old Testament. Sa panahon ng bagong tipan, ang kabanalan ng bawat mananampalataya ay walang iba, tanging ang Panginoong Hesukristo na siyang naghugas sa atin, naglinis sa atin sa ating mga kasalanan. So, ngayon, tingnan po natin papaano natin tingnan ang kabanalan ng Diyos. Number one, we must repent for every sin we have committed against His holiness. We must repent. Napakahalaga ho ng repentance. Meron bang repentance na nangyari dito sa mga Pilisteo? Matapos na maranasan ng mga Pilisteo ang salot na bukol na kinamatay ng iba sa kanila. Doon lamang sila nakapag-isip-isip. Doon lamang sila nakapag-desisyon. No? Naialis na ang kaban ng tipan sa kanila at ibalik sa mga Israelita. Dahil hindi ito dapat sa kanilang pangangalaga. Kaya ang nangyari, salot ang hatid nito sa kanila imbis na pagpapala. Nag-usap-usap sila. Naibalik na. So hindi na nila kaya yung parusa. Hindi na nila kaya yung salot na dumating sa kanila.
sabi sa verse 2, no? Sumangguni ang mga ito sa kanilang saserdote at mga manghuhula. Tinanong nila kung ano ang mabuting gawin sa kaban, kung ano mabuting gawin sa kaban at kung ano ang kanilang isama sa pagbalik niyon. Ang sagot ng mga saserdote ng mga saserdote at mga manghuhula, kung ibabalik ninyo ang kaban ng Diyos ng Israel, samahan ninyo ng handog na pantubo sa kasalanan. Sa ganitong paraan, patatawarin kayo ng Diyos at hindi na parurusahan. So alam nila na dahilan dito, ito yung naging dahilan kung bakit sila naghihirap pa. No? Sa verse 1, mababasa ho natin yung salitang 7 buwan. Okay? 7 buwan silang pinahirapan ng salot na ito, bukol, na halos kanilang ikamatay. No? Patuloy ang pananalasa ng salot na bukol sa kanila. Wala silang ginawang agad na hakbang upang mahinto ang salot. Halos 7 months na pagmamatigas nila na halos ikamatay nilang lahat bago sila nagdesisyon. Ang kanilang ginawa ay laban sa kabanalan ng Diyos. Kawalang respeto sa Kanya dahil kanilang inagaw ito sa mga Israelita. Ipinakita ng Diyos na siya'y banal, na karapat-dapat na igalang. So for 7 months, doon pa lamang sila nakarealize. May mga panahon sa buhay natin na hinahayaan ng Diyos na mangyari minsan ang mga bagay ng kahirapan sa buhay upang ating mapag-isip-isip kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito, sapagkat may mga panahon na minsan hiwalay tayo sa Panginoon o wala na tayong connection pa sa Kanya. At ito rin ang nagiging dahilan upang tayo manumbalik sa Kanyang harapan. And kay Lord, mayroong restoration palagi. Sa verse 3, lumapit ang mga ito sa manghuhula at saserdote ng kanilang Diyos ang si Baal. Okay? Hindi ito yung mga saserdote ng Israel, kundi ito po yung mga saserdote ni Baal na kanilang nilapitan. At ito po yung mga manghuhula, hindi ito yung mga naghuhula-hula sa panahon natin ngayon. Pagka sinabing manghuhula sa Old Testament, maaaring sila ho'y nakakabasa sa kung ano ang mangyayari sa darating. No? Dahilan maaaring sa sitwasyon ng kalagayan, halimbawa, ang mga ekonomista, maaaring sabihin nilang mga manghuhula sa kung ano ang mangyayari sa ekonomiya sa susunod na panahon. Okay? Ang mga manghuhula ng araw, sa ibang salin, kung pag-aaralan ho natin, sila ho'y tinatawag na mga wise men o mga pantas. No? Sila ho'y mga matatalino na mga tao. Nag-aaral ho sila. At napipredict nila kung anong maaaring mangyari sa ekonomiya, sa mga susunod na panahon. At meron namang ibang mga manghuhula na nag-practice ng mysticism. Okay? Noong araw. Pero sa pagkakataon po ito, ang kanilang nilapitan na sinasabi manghuhula ay yung mga wise men. At nagkaisa yung mga saserdote at yung wise men na kanilang sabi, ang kanilang advice, no? Sa mga Pilisteo, kung ibabalik ninyo ang kaban, no? Kung ibabalik ninyo ang kaban ng Diyos, samahan ninyo ng handog na pantubos sa kasalanan. So, bakit nila ibabalik? Para sa kanilang tagumpay na yun, dahil ang pinakang dahilan, hindi naging pagpapala sa kanila ang kaban. Bagkus ito'y nagdala ng kaguluhan, nagdala ng salot sa kanila. So, nagbigay sila ng payo ayon sa kanilang naging karanasan at hindi ayon sa batas na halos may kinalaman sa conscience. Hindi ayon sa batas ni Moses ang kanilang ipinahayo, bagkus ayon po sa kanilang karanasan, sapagkat ginamit po dito, ginamit na halimbawa ng mga tagapayo yung pangyayari sa mga Ehipsyo. Sa verse 6, huwag ninyong gayahin ang pagmamatigas
ng Paraon at ng mga Ehipsyo. Hindi ba't pinayagan na rin nilang umalis ang mga Israelita nang sila'y pahirapan ng Diyos ng Israel? So, wala silang alam sa batas ng Diyos, kundi ginamit nila yung karanasan na ganito rin ang inyong gawin kapag binalik ninyo ang kaba ng tipan. So, handa silang gawin ang lahat, mawala lang yung salot na dumating sa kanila. Na-realize nila na ibalik ang kaban kung kailan malala na ang pinsala sa kanila. May panahon sa buhay natin na namumuhay tayo laban sa kabanalan ng Diyos sa paraang nabubuhay sa kasalanan. Madalas na ini-enjoy ang kasalanan at na nagpapalayo sa atin, sa ating Diyos. Habang nabubuhay tayo sa kasalanan, ang kaguluhan naman ay namamayani sa buhay natin. Gulo ang isipan, nandoon yung guilt, and nandoon yung conscience. Gayon ang karanasan ng sinumang laban sa kabanalan ng Diyos. Walang magagawa ang ating pagmamatigas laban sa Diyos dahil nananatili ang Diyos na banal at hindi ito nababawasan. Hindi nababawasan ang kanyang kabanalan. Ang kinakailangan natin agad-agad ay repentance. Once na tayo ay alam natin na tayo nagkamali, alam natin na tayo nagkasala laban sa Panginoon, ito man ay simple o ito man ay malaki, agad-agad napapasok palagi yung repentance. Agad-agad natin i-review ang ating sarili sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang tunay na pagsisisi, hindi mo na kailangan pang ituro yung iba na dahilan sa kanya kung bakit ako nagkaganito. Oo, may maaaring may parte akong nagawa, pero siya talaga ang pinakang salarin. Sa panahon ni Adan at saka ni Eva, although mayroong pag-admit si Adan nung tinanong ng Panginoon, bakit kinain mo ba ang pinagbabawal na bunga? Hindi na siya nagsabing direktahan na kinain niya. Ang kanyang naging sagot ay ganito, kasi po itong babaeng ibinigay mo sa akin. Maliwanag ang tanong ng Panginoon. Siya yung tinatanong. Siya yung tinatanong, bakit kinain mo ba yung pinagbabawal na bunga? Ang naging sagot ni Adan, hindi niya sinagot ang tanong ng Panginoon. Bagkus ang sagot niya, kasi po, itong babaeng ibinigay mo sa akin. Okay? Itinuro niya yung kanyang asawa. Itinuro niya si Eva. At yun na ho yung turuan. Hanggang ngayon, hindi ho nawawala ang turuan. Kahit na saang relasyon, may mga panahon relasyon ng mga mag-asawa, nandun pa rin ang turuan. Hanggat walang pagkilala sa sariling kasalanan, walang totoong pagbabago, walang totoong kaayusan na mangyayari. Ang nais lamang ng Panginoon, kapag tayo ay nagkasala, tanggapin natin na tayo nagkasala. Kasi paano mo pagsisisihan ang isang kasalanan kung hindi mo tatanggapin na yun nga ay yung ginawa? Paano mo tatalikuran kung hindi mo kikilalahanin? Maaaring may mga taong nasa paligid natin na naging sanhi, naging dahilan, pero imposibleng wala kang partisipasyon. Tanggapin mo ang naging partisipasyon sapagkat ang totoong pagsisisi sa kasalanan, hindi mo na kailangan pang ituro ang kung sino. Bagkus kilalanin ang sarili sa harapan ng Diyos at ang Panginoon ang bahala sa iyo. Ang Panginoon din ang bahala sa iba na hindi na nagsisi ng kasalanan na maaaring kasangkot sa kasalanang nagawa. Pagkilala sa kasalanan bilang kasalanan, pagtalikod sa kasalanan, at pagtatalaga ng buhay kapag pinagsisihan ang kasalanan. May mga panahon na minsan tinitingnan natin ang ilang mga bagay na pagkakasalang maliit lang na bagay na minsan nagiging sanhi upang sa mga susunod, maaaring gawin pa rin natin. Ang pinakang the best, sa tingin man natin maliit na kasalanan, agad-agad nating pagsisihan. Ano ang mga bagay na maliit na ito? May mga pagkakataon sa buhay natin, maaaring sa pananalita.
No? Maaaring dyan sa palengke, mayroong napakahabang pila, biglang naisip mo yayaman ka, biglang napataya ka. Agad-agad magsisihan ang mga bagay-bagay na ito. May mga pagkakataon nga sa amin, no? Papunta kami ng sentro, pinag-uusapan namin ang kabutihan ng Panginoon. Sabi ko na tayo sa peryahan. No? Dahil tayo sa peryahan. Maya-maya, sabi ko, sandali, pinag-uusapan pa lang namin ang kabutihan ng Panginoon, maging matuwid, yung katuwiran ng Panginoon, ang manatilit. Tapos dahil kami, sabi ko, huwag na tayong dumaan doon, mayroon na palang sapat na budget. Na hindi na kinakailangan dumaki pa ang pera mo, sapagkat iyon ho ay pakikipagsapalaran. Dadaan ka sa peryahan, 25 centavos, 25 pa ba yung itinatapon doon? Magkano na? Piso, sabi ng mga tumataya. Actually, sabihin natin, ito yung mga simpleng bagay na maaaring ilagay mo doon, pero ito ho ay maaaring magbunga na mas malaki. No? Sabi ko, pagsisihan agad natin. Para, kumbaga, nag-ano lang naman kami, enjoy lang naman, mga extra pera lang naman ito. Pero kahit sa maliit na bagay ko, ay katiwala pa rin ng Panginoon. Kahit sa maliit na bagay, katiwala ka pa rin ng Diyos. Simpleng bagay, subalit wag ho nating mamaliitin sapagkat darating ang araw, yung maliit pala ang magpapabagsak sa'yo. Maliit na bagay sa tingin mo, pero isang araw yun din na magpapabagsak sa'yo. Pagsisihan. Napakarami pa mga bagay na minsan tingin natin maliliit na bagay, pero sa harapan ng Diyos ay malaki. So, ang kasalanan ay kasalanan. Ang paggalang sa Diyos, no? Ang paggalang sa Diyos dahil sa kanyang kabanalan ay merong pagtalikod at pagsisisi sa bawat kasalanan na gagawa. Leviticus chapter 10 verse 3, no? Leviticus chapter 10 verse 3. Sinabi ni Moses kay Aaron, ito ang kahulugan ng sinabi ni Yahweh. Dapat akong kilalaning banal ng sino mang lumalapit sa akin at dapat parangalan sa harapan ng mga tao. Hindi nakakibo si Aaron. Dapat akong parangalan, dapat akong kilalaning banal. Yun ang sinabi ng Diyos, no? Kay Moses, at sinabi niya kay Aaron nung mamatay ang dalawang anak ni Aaron dahil hindi nila pinarangalan si Yahweh. Tayo po ay makakalapit sa biyaya ng trono ng Diyos sa buhay. Makakalapit sa trono ng biyaya ng Diyos. Kung pagsisisi lang ang ating gagawin at hindi yung paglapit at pagtatalaga ng buhay sa Panginoong Hesus, maaaring ito rin ho ay walang patutunguhan. Matapos na pagsisihan ng kasalanan, kilalanin ang kadakilaan ng Diyos. Napakahalaga ho na nandoon ang pagpapasakop sa paghahari ni Kristo na ating pong ipinasasakop ang ating sarili sa kanyang salita. So si Jesucristo ang ating tagapamagitan sa Ama. Tiyak na aayusin niya ang buhay ng sino mang nagsisisi at nagbabalik loob sa Kanya sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon at tagapagligtas. Kung kinikilala natin ang Kanyang kabanalan, nandun ang pagkilala sa kasalanan, na kasalanan, at ito'y nagpapalayo sa Diyos. Pangalawa, na pagrespeto natin sa Panginoon, may papakita natin, we must offer our lives to God as living sacrifices. We must offer our lives to God as living sacrifices. Sa verse 4 kasi, binanggit ko dito, no, ng verse 4, itinanong nila anong handog na pantubos sa kasalanan ang kailangan. Sa kulturang Near East, sa kulturang Near East, noong panahon,
uso sa kanila ang pagbibigay ng handog pangkapayapaan. Hindi lamang ata Near East. Tayo din mga Pilipino, mayroon tayong ginagawang handog pangkapayapaan noong araw na hindi pa tayo mananampalataya. Sino bang mga gumagawa nito noong panahon? Maghahandog ang pangkapayapaan para yung nabagamong paa matigil na. No? Para yung palaging sumasakit na ulo mo, palaging sumasakit ang ulo mo, mahinto na. Sasabihin sa iyo ng albularyo, magdala ka ng itlog at kinatay na manok, dalhin mo doon sa likod. At ialay mo doon. Handog pang kapayapaan. Sino ho bang gumagawa ng araw ng gano'n? Wala, naburnagin na lahat. So, ginagawa ho itong bagay na ito sa Near East tradition. Okay? So, sabi mo kanina, sila po ay sumusunod hindi ayon sa batas, kundi ayon sa kanilang naging karanasan na kinakailangan lang maghandog sapagkat yun ang kailang ginagawa. Ang tanong, inonor ba ito ng Diyos? Oo naman. Nakita ng Diyos ang kaseryosohan. Subalit dito sa handog na ito, yung bagay na maibibigay lamang nila para ipakita nila na sila ho ay seryoso sa kanilang ginagawa. No? Kailangan gawin nila ito bilang pagkilala na totoo ang kanilang ginagawa o seryoso sila. Noon pa lang nila kinilala ang Diyos. So, ngayon, tingnan po natin, sapagkat pagdating po sa atin ngayon sa panahon ng Bagong Tipan, sa New Testament, yung handog, hindi ka na maaari magdala ng kung ano-ano pang mga handog. Although, yung ating mga tithes and offering, actually offering is handog. No? Handog. Yung tithes and offering, hindi ito makapagliligtas sa iyo. Yung tithes and offering, ito'y bahagi ng yung pagkilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay mabuti, sinundo niya lahat ng pangangailangan mo, kaya narito ang iyong mga handog. At narito ang iyong ikasampung bahagi sa lahat ng iyong nakuha sa buong isang linggo. No? Subalit, hindi ito makapagliligtas. Ngayon, kung unawain natin ang Bagong Tipan, yung handog na tinutukoy, no, hindi na yung kung anumang mga bagay-bagay, kundi mismong ang buhay natin, ang siyang maging handog sa harapan ng Diyos. Na dapat natin ihandog sa Kanya. No? Bilang mga tinubos ni Kristo, mula sa putik ng kasalanan, dapat na ang buhay na ito ay ating ialay sa Diyos sa pamamagitan ng pagtatalaga sa Kanya. Hindi ang anumang bagay ang maaari natin ipagkaloob sa Kanya, kundi mismo ang ating mga sarili. Kaya nga sinasabi ni Apostle Paul mula sa Romans chapter 12 verse 1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Pansinin po natin, okay? Mayroong paalala si Apostle Paul, matapos niyang banggitin ang lahat-lahat sa mga taga-Roma, kung paano silang tinubos, iniligtas ng Panginoon. Kanyang sinabi, na alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanig sa inyo, ialay ninyo ang inyong sarili. Yung salitahong pag-alay, nangyayari ito sa Lumang Tipan na kailangan sunugin ang handog. Subalit ito'y patay na handog. Ngayon, ang tinutukoy ni Apostle Paul, ito'y buhay na handog. Nangangahulugan ang buhay natin, atin pong ipinasasakop sa Diyos at ginagawa anuman ang nais ng Panginoon na mangyari sa buhay na ito. Kapag ito po itinalaga na natin sa Panginoon, inihandog na natin sa Kanya, wala ng karapatan ang kasalanan dito, wala ng karapatan ang kaaway dito,
na papaghariin, na maghari pa sa buhay natin. At wala na rin karapatan ang mismong sarili natin sa buhay na ito. Kapag ito po inihandog na natin sa Panginoon. Sapagkat ang magaganap dito, walang iba kundi ang kalooban ng Diyos. Sabi dyan, no? Holy and pleasing to God. This is your spiritual worship. This is your spiritual worship. Ang buhay ng bawat isa na nagaganap ang kalooban ng Diyos. Araw-araw siyang nagpupuri at sumasamba sa Panginoon sapagkat ang kanyang buhay mismo ay buhay na handog sa harapan ng Panginoon. Galatians chapter 5 verse 24 to 26. Galatians chapter 5 verse 24 to 26. At pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang likas nilang pagkatao kasama ang masasamang pita nito. Ang Spiritong nagbibigay buhay sa atin, kaya ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, kaya ito rin ang papaghariin natin sa ating buhay. Huwag na tayong maging palalo, palaaway, o mainggitin. So, makikita ho natin yung salitang pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo. Mangyayari lamang na tayo ho'y magiging kaisa ni Kristo kung ibababa natin ang ating sarili at si Kristo ang papaghariin. Kaya ang sinabi dito ni Paul, pinatay na, tinapos na, no? Ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang likas nilang pagkatao sapagkat ito'y pinasakop na sa Panginoon. Wala nang kapangyarihan pa ang kasalanan na mamayani sa buhay natin. Sapagkat nasa ilalim na ho tayo ng Espiritu na nagbibigay buhay. Nasa ilalim na tayo ng Espiritu na siyang naghahari sa buhay ng bawat isa sa atin. Bakit pa sinabi ni Paul, huwag tayo maging palalo, palaaway o mainggitin? Binanggit ito ni Apostle Paul sapagkat yung likas na pagiging makasalanan, anytime maaaring umatake ito sa buhay natin. Yung likas na pagiging makasalanan maaaring balikan ng sinuman kung wala ang patnubay ng Espiritu Santo. Kung wala ang paghahandog ng buhay sa Panginoon. Kung wala ang pakikipag-isa kay Hesus Kristo at pagpapasakop ng buhay nito sa kanyang harapan. Maaaring bumalik ang bagay na ito. Kung sa kanilang kapanahunan, naghandog sila ng kung anumang bagay, subalit nanatili sila sa kanilang Diyos-Diyosan. Nanatili sila sa kanilang Diyos-Diyosan. Ngayon, inonor naman ito ng Panginoon. Okay? Inonor naman ito ng Diyos, Yahweh. Sapagkat alam ng Panginoon na ito ay mga Pilisteo, alam ng Panginoon ng mga ito ay kalaban ng kanyang bayan. No? Subalit, makikita ko natin na natili pa rin sila sa ganoong kalagayan ng kanilang buhay. Kinilala lang nila ang Diyos na makapangyarihan noong panahon na yon sapagkat naranasan ko nila ang karamdaman. Sa atin bilang Kristiyano, ang buhay na ito, hindi lamang sa panahon na may kahirapan o problema, tayo lalapit sa Diyos, kundi ang buhay na ito ay para sa Panginoon. Ganito ho ang pagkilala sa kanyang kabanalan, na ihandog ang buhay sa kanyang harapan. Pangatlo, we must honor God with all our heart. We must honor God with all our heart. Sabi sa verse 5, ang mga bukol at dagang ginto ay gawin ninyong kamukha ng mga bukol at dagang nagpahirap sa inyo. Parangalan ninyo ang Diyos ng Israel at baka sakaling tigilan na niya ang pagpaparusa sa inyo, sa inyong Diyos-Diyosan at sa buong bayan. Parangalan ninyo. Ang tumama sa kanilang sakit, noong panahon na yon, ay halos wala hong lunas. Okay? Incurable po
ang sakit na tumama sa kanila. Bukol na kanilang ikinakamatay, hindi nila kinilala ang kabanalan ng Diyos. Kaya ito'y nangyari sa kanila. Subalit sa context ng kwentong ito, yung kanilang sakit ay bunga ng pagmamatigas laban sa Diyos at kawalan ng respeto. Ito yung context dito po sa passage na ito. Bakit? Bakit mahalagang unawain natin ang konteksto ng passage na ito? Sa kadahilanan, mayroon pong ibang mga sakit na hindi naman bunga ng pagmamatigas. Mayroong sakit na hindi bunga ng kasalanan. Tingnan po natin ang halimbawa. No? Hindi lahat ng sakit ay bunga ng pagsuway. Ito po'y nangyari kay Job. No? Na nagkabukol-bukol din po ang kanyang katawan. Subalit ito'y pagsubok lamang sa kanya. So, minsan, meron po ako isang nakausap, matanda na ho siya. Sabi niya sa akin, habang nagkikwentuhan kami, alam mo ba, Pastor? Sabi niya sa akin, yung isang miyembro ng simbahan namin, ngayon wala na sa Panginoon. Hindi maalis sa kanyang sakit. Kasi nga, alam ko na namumuhay pa siya sa kasalanan. Kung bakit hindi maalis-alis sa kanyang sakit. Kasi ang sakit, resulta ito ng kasalanan. Mga kapatid, ito ho'y extreme na paniniwala. Extreme na paniniwala. Hindi lahat ng sakit ay bunga ng kasalanan. May mga pagkakataon lang, pero hindi lahat bunga ng kasalanan. May mga pagkakataon ito'y pagsubok na dumarating sa buhay natin. At minsan nagtatanong tayo sa Panginoon, Lord, gagaling pa ba ako dito, Panginoon, sa sakit na ito? Lord, minsan kapag alam mo wala kang ginawa, ang tanong mo, Lord, bakit ganito? Sinabi namin ng tao, bakit ako pa? Panginoon, naglilingkod naman ako sa'yo, bakit ganito pa? Madalas meron tayong mga ganitong katanungan sa Panginoon sapagkat pagsubok na dumarating. Pero ang palagi kong sinasabi, hawak ng Diyos ang buhay natin. Kung paanong hawak ng Diyos ang sitwasyon ng mga Pilisteo, hawak ng Diyos ang buhay ng bawat isa sa atin. Hindi ho mawawala ang katotohanan iyan. Mananatili ang katotohanan na iyan. Hawak ng Diyos ang buhay ng bawat isa. So, bilang mananampalataya ni Kristo, dapat lamang na parangalan natin ang Panginoon sa lahat ng panahon, lahat ng oras, lahat ng nangyayari sa buhay natin. Hindi yung mga panahon na parang masayahon tayo, maaari makalimutan ng Panginoon. Nasa success ka, limot mo ang Panginoon. Limot mong parangalan ng Diyos. Sa lahat ng pagkakataon, sino man ang kaharap, parangalan natin ang Panginoon. Hindi man nila tayo maunawaan, parangalan natin ang Panginoon. Nasa gitna ng kahirapan, parangalan ang Diyos. Nasa panahon ng pananagumpay, parangalan ang Diyos. Bakit po? Kahit na nasa panahon ng kahirapan, parangalan ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ang siyang gumagawa sa buhay ng bawat nagtitiwala sa Kanya. Napakahalagang sumentro si Kristo. No? Hindi lamang ito sa pamamagitan ng ating labi na pinararangalan natin ang Panginoon, maging sa ating pamumuhay. Sumentro sa buhay ng bawat isa ang Diyos. Sa lahat na maaaring gawin, maparangalan at mapapurihan ang Diyos. Pang-apat, we must obey God according to His Word. We must obey God according to His Word. In verse 6, huwag ninyong gayahin ang pagmamatigas ng ng Paraon at ng mga Ehipsyo. Hindi ba pinayagan na rin nilang umalis ang mga Israelita na sila'y pahirapan ng Diyos ng Israel? Kaya maghanda kayo ng isang bagong kariton at 2 inahing bakang may bisiro at hindi pa nasisingkawan kahit kailan.
dito po binanggit yung salitang pagmamatigas. Pagmamatigas. Okay? Makikita ho natin na nangyayari na sa kanilang kahirapan, subalit ano ho ang kanilang ginagawa? Inihalimbawa ng mga salamangkerong ito, ng mga manghuhulang ito, ng mga saserdote ito, sa nangyari sa Ehipsyo dahil sa pagmamatigas ng Paraon kung bakit naranasan nila ang samot-saring salot na dumating sa kanila. Na halos ikamatay ng nakararami dahil nagmatigas sila. Maliwanag na ang salita ng Diyos sa pamamagitan ni Moses. Subalit nagmatigas ang Paraon. Ayaw silang payagan. Bakit po dumating ang panahon na nagmatigas ang Paraon? Maliwanag na sinabi ng salita ng Diyos na pinagmatigas ng Diyos ang puso ng Paraon. Okay? Pero meron pa bang ibang dahilan para maging matigas ang puso ng Paraon? Unang-una napapakinabangan niya ang mga Israelita. Pangalawa, bagamat sinabi na bagamat nakita na yung himala, nakita na papaanong gumagawa ang Diyos at buhay ni Moses, mapapansin po natin na nakita niya na yung dagat ay yung ilog ay naging kulay pula, namatay yung mga panganay ng Ehipto. No? Maraming mga palaka na pumunta sa kanila, napadpad sa kanila, pagkarami-rami. Maraming mga balang na ito, yung mga locust. No? Kapag dumapo sa isang napakagandang kahoy na kulay green, pag alis niya, ang maiiwan puro sanga. Matindi yung salot na dumating sa kanila, pero pinagmatigas ng Diyos, ayaw pa rin payagan. Bakit po? Inakala ng Paraon na higit siyang makapangyarihan kaysa sa Diyos ng Israel. Inakala niya na hindi na sila matitinag dahil sa makapangyarihan sila nung araw. Subalit wala silang magagawa dahil ang Diyos na kanilang sinuway ay ang Diyos na may likha ng lahat ng bagay. Walang anumang maaaring maging magandang resulta ang anumang pagmamatigas laban sa Panginoon. Palaging ito'y mauuwi sa kaguluhan, kasiraan at pagkawasak, anumang uri ng pagmamatigas. At minsan dumarating ang araw na pinagtutunayan ng Diyos na totoo ang kanyang salita na dapat na mangyari. Hindi nagbabago ang salita ng Diyos na dapat na umiral sa ating buhay. Tanging pamantayan sa nagbabagong panahon ang nagbabago, no? Hindi natin maaaring sabihin obsolete na ang Biblia at 2022 na, so obsolete na ang Biblia. Opo, 2022 na, ngunit nananatili ang Diyos ng Biblia at nananatili ang kanyang salita. Hindi ito magbabago. Magbago man ang pamantayan ng daigdig na ito. Magbago man ang isipan ng tao. Magbago man ang prinsipyo ng tao. Ang salita ng Diyos ay mananatili. Hindi ito maaaring baguhin ng sinuman. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Lahat ng kasulat ay kinasehan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Iyan ho ang nature ng salita ng Diyos. Nagbabago ang pamantayan ng daigdig, no? Sa pagpapamilya, nagbabago ang pamantayan ng daigdig. Subalit sa pagpapamilya, hindi nagbabago ang pamantayan ng salita ng Diyos. Nagbabago ang pamantayan ng daigdig sa pag-aasawa,
Subalit, nananatili ang pamantayan ng salita ng Diyos sa pag-aasawa. Nagbabago ang pamantayan ng daigdig sa pagpapalaki ng mga anak, subalit ang salita ng Diyos ay nananatili sa kanyang prinsipyo. Nakakalungkot isipin, may mga taong hawak na ang Biblia, subalit nadaya pa ng dyablo. Mayroon pong isang pastor sa US, tuwang-tuwa siya na in-announce sa public at nagpapakilala siyang prophetess ng Diyos. Tuwang-tuwa siya, nakangiti siya na in-announce sa public na siya ay divorced na sa kanyang asawa. Nagtuturo ng salita ng Panginoon. Hindi ho nagbabago ang salita ng Diyos. Hawak na ang Biblia ng mga nagpapakilala mga pastor, subalit hindi nila maunawaan ang laman. Mayroong isang inexpose na sa isang congregation na mayroon pong isang nagpipray over doon sa mayroong isang sakit at ngayon kinakailangang bayaran para gumaling. Ang daming paninilang ng dyablo, ng kaaway, na minsan nagaganap sa loob ng simbahan sapagkat hindi nananatili sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay nananatili at dapat nasundin. Pasakop tayo sa salita ng Diyos. Wala na ang supreme authority kundi ang Word of God sa buhay ng bawat isa sa atin. Ito minsan ang ipinaglaban ni Martin Luther. Mahigit ng 500 taon ang nakaraan nung magpaumpisa, isulat niya ang mga bagay-bagay na laban sa naging practice ng simbahan. At ang sabi sa kanya, kailangan niyang i-recount yung kanyang mga itinuro. Kinakailangan niyang bawiin yung kanyang mga itinuro. Sabi ni Martin Luther, eto ako ngayon nakatayo. Kung ang sinabi ng obispo o ng papa ay hindi sang-ayon sa salita ng Diyos, hindi ko babawiin ang aking sinabi sapagkat walang ibang nakahihigit, tanging ang salita ng Diyos. Kung bakit ho tayo ngayon ay nasa evangelical. So nagbabago ho ang pamantayan ng daigdig. Wala na ibang supreme authority kundi ang Word of God. Walang magagawa ang pagmamatigas ng tao laban sa salita ng Diyos. Napakahalagang tayo'y pasakop sa kanyang salita. And panghuli, we must treat God as holy. Kilalanin natin ang Diyos bilang banal. Mula dito sa verse 10 to 19, makikita ko natin kung paano lang ibinalik sapagkat kinilala nila ng Diyos nga ay banal. Matapos na maranasan nila ang lahat ng salot, naranasan nila ang bukol, naranasan nila mamatay, dumating ang panahon na kanilang ibinalik, kinilala nila ang Diyos ng Israel. So sinundan nila, alam niyo ho, napatunayan nila na ang Diyos nga ng Israel ang nagbigay sa kanilang salot dahilan meron silang palatandaan. Nasabi nila kapag ito'y nagtuloy-tuloy sa Betsemes, nangangahulugan, ang Diyos nga ng Israel ang nagparusa sa inyo. Subalit kapag ito'y lumiko, maaaring nagkataon lang. At sa ganong kaparaanan, sila ho'y nagkaroon pa ng takot sa Diyos ng Israel. Hindi na ho nagbaka pabalik ng Israel na walang umaakay na tao. Nakita nila na ito'y tuloy-tuloy sa hangganan with Betsemes na parang alam ang kanilang patutunguhan. Ito ho ang makikita ho natin dito. Pansinin ho ninyo, baka wala namang nagturo sa kanila. Subalit umuunga pa na sila ho'y patungo sa Betsemes. Bakit po? Sino ang mayroong kagagawan? Sino ang may kagagawan ho nito? Walang iba kundi ang Diyos. Hindi ho natin maaaring pakialaman ang trabaho ng Diyos. Kaya niyang gawin ang anumang bagay. Ang kinakailangan lamang natin ay ang magtiwala sa Kanya.
nakita ho nilang tuloy-tuloy. Si Yahweh ang siyang gumagawa dahil siya ang buhay at makapangyarihan. Pagdating sa lugar, kanilang inihandog kay Yahweh ang baka at ginamit na panggatong ang kariton. Ipinakita ng Diyos na siya'y banal na dapat kinikilalang banal. Subalit po, sa kabilang banda, ito ho ang malungkot na nangyari sa verse 19. Sabi po sa verse 19 ng passage, God struck down the men of Beth-Shemesh because they looked inside the ark of the Lord. He struck down 70 men out of 50,000 men. The people wept because the Lord struck them with a great slaughter. Hindi ho natin alam kung anong eksaktong nangyari sa kanila, pero sa Tagalog version ng sinasabi, pinatay sila ni Yahweh. Bakit po? Tiningnan lang nila yung kaban. Tiningnan lang ho nila yung kaban. Subalit, bakit po sila pinatay ni Yahweh? Sapagkat ang Diyos ay karapat-dapat na igala. Ano kawalan ng paggalang doon? Tiningnan lang naman eh. Diba? Pansinin po natin, maliit na bagay. Natingnan mo lang ang kaban. Curious ka. Diba? Curious ka sa kung ano nangyayari. Tiningnan mo lang. Pagkatapos, ganun ang naging kahatulan, ganun ang naging kahinatnan nila, na parang kumbaga tuwa naman silang tingnan ang bagay na yon. Dahilan mayroong batas. Dapat ang Ark of the Covenant nandun sa Holy of Holies. Walang sino man ang maaaring pumunta dyan sa lugar na iyan maliban sa high priest. Kung ang high priest papasok dyan, kinakailangan niya munang maghandog para makatiyak siya na wala siyang kasalanan at hindi siya mamatay sa loob ng Holy of Holies. Subalit sa pagkakataon pong ito, ang nangyari, tiningnan ho nila na maaaring hindi man lang sila naghandog muna, and talagang yun din lang yung kanilang nais na makita. Tingnan po natin ito. Ang Diyos ay Diyos ng kabanalan at anuman ang kanyang pamantayan, ito'y nananatiling pamantayan. Kung sa tingin mo maliit lamang na bagay ang ginagawa mo, no? At parang walang epekto ito, maaaring isang araw, sabi ko, maaaring maliit na kasalanan na iniitsapuera mo lamang ang isang araw na siyang magpapabagsak pala sa iyo. Huwag nating maliitin ang anumang maliit na bagay na kawalang respeto sa harapan ng Diyos. Sapagkat kapag sa kinalaunan, maaaring ito'y maging dahilan ng ating pagbagsak at pagkawalay sa Panginoon. Palaging tingnan po natin ang Diyos na mayroong kabanalan. Ipinakita ng Diyos na siya po'y banal. No? Sa ating panahon, tayo nga po ay maaari na makalapit sa Diyos dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Totoo, minsan tayo po'y nagkakasala. Totoo, minsan tayo nalulugmok. May mga pagkakataon na minsan parang hirap bumangon. Pero ang kagandahan sa Diyos, kanyang ipinagkaloob si Hesukristo sa bawat isa sa atin. Na makita man natin ang ating sariling nasa karumihan. Mayroon namang nag-alay ng kanyang buhay na sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo'y malinis. At sa ating pagtitiwala sa Panginoon, sa ating paglapit sa Kanya, tiyak na mayroong kapatawaran at mayroong panibagong buhay na nag-aantay sa atin. Ngayong umaga, ang pinakamensahe na dapat nating maunawaan, ang Diyos na ating pinaglilingkuran, kilalanin natin na Diyos na banal. Ano man ang ating ginagawa, tingnan natin na mayroong kabanalan. Tingnan natin, respeto natin ang Diyos na mayroong kabanalan.
na tayo lalapit sa Kanya, lahat ng ating gagawin, maging ang buhay natin na ito, ihandog natin sa Panginoon na mayroong kabanalan. Napakahalaga po ng katotohanan ito. Bagamat ang punto ngayong umaga ay nasa lumang tipan, at ang habag at biyaya ng Diyos ay nahayag sa panahon natin ngayon, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon pong umaga, napakahalaga na kilalanin natin siya na Diyos na banal, na karapat-dapat na paglingkuran. Ihandog ang buhay sa Kanya, at nararapat din na tayo po'y lumapit sa Kanya na mayroong kabanalan. Maaaring ngayong umaga, ipinakita sa atin ang talatang ito kung paano natin itrato ang Diyos. May mga pagkakataon na minsan kapag ka mga high official sa daigdig na ito, nandun yung ating pag-honor sa kanila, nandun yung ating pagkilala sa kanila. Subalit, unawain mo natin na higit ang pagkilala sa Diyos. Sa Diyos na makapangyarihan, sa Diyos na may likha ng lahat ng bagay, sa Diyos na nagkakaloob ng kaligtasan, sa Diyos na nagkaloob ng Kanyang anak upang tayo'y maligtas. Mas higit ang pagkilala na iukol natin sa Kanya sa pamamagitan ng paghahandog ng ating mga sarili sa harapan ng Diyos. Ngayon pong umaga, ang Diyos ay palaging merong nakalaan sa buhay ng bawat isa sa atin na nagtitiwala sa Kanya at kumikilala sa Kanyang kabanalan sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesucristo. Tayo pong lahat ay tumayo. Patuloy natin kilalanin ang Panginoon sa umaga nito. Kilalanin ang Kanyang katapatan, kilalanin ang Kanyang kadakilaan. Sa buhay natin minsan, hindi ho tayo perfect. Hindi ho tayo ganap. Maaaring may mga pagkakataon sa buhay na minsan nagagawa ho natin, na minsan malayo ho tayo sa Panginoon. Dahilan minsan may mga panahon na maliit na pagkakamali o kasalanan na itsapuera natin. Kung kinikilala natin ang Diyos ay banal, anumang kasalanan na ito, maliit o malaki, kinakailangan na pagsisihan. Kung kinikilala natin ang kabanalan ng Diyos, ang buhay mong ito ay hindi para sa daigdig, kundi ito ay para sa Diyos na buhay na dapat na ihandog sa Kanyang harapan. Ihandog natin ang buhay na ito sa Panginoon. Kung kinikilala natin na siya nga po ay banal, na karapat dapat na paghandugan ng lahat ng bagay. Kung kinikilala natin ang Diyos sa Kanyang kabanalan, nandoon yung ating pag-honor sa Kanya ng buong puso. Pagpaparangal sa Kanya sa lahat ng pagkakataon. Sa anumang sitwasyon, maging panahon ng kaguluhan, parangalan ang Diyos. Panahon ng kasaganaan, parangalan ang Diyos. Panahon na maaaring hikahusga, parangalan ang Diyos. Kilalanin ang Diyos sapagkat hawak ng Diyos ang buhay mo. Minsan sa aming visitation, na sabi ko sa isang kapatiran, sabi ko sa kapatid na ito, sabi niya, Pastor, hindi ako makakapunta sa ganitong gawain. Bakit po? May maintenance akong gamot. Pero sabi ko sa kapatid na ito, kapatid, ang buhay mo ay hindi hawak ng gamot. Ang buhay mo hindi hawak ng sakit. Ang buhay mo hindi hawak ng panahon, kundi hawak ng Diyos. Kailangan mong sumunod sa Kanya. Sinusustain ni Lord ang buhay. Kilalanin ng Panginoon sa buhay na ito. Kung kinikilala natin siyang banal, ipasakop natin ang ating sarili
sa otoridad ng salita ng Diyos. Maaaring minsan nangyayari na mayroong pagmamatigas sa puso, pero habang nandiyan ang pagmamatigas at walang kababaang loob, nararanasan natin ang sobrang bigat. Nararanasan natin ang sobrang hirap ng kalooban. Kaysa sa magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Kung mayroon mang mga pagkakasala, pagsuway, tanggapin na natin, oo, nagkamali ako. At ang kinakailangan ko, ang pumasakop sa kanyang salita. At anuman ang sinabi ng Panginoon, ito'y kanyang isa sa katuparan at patuloy niyang tinutupad. Sumunod. Pasakop sa salita ng Diyos kung kinikilala natin na siya ay Diyos na banal. At kilalanin, itrato ang Diyos sa kanyang kabanalan. Mga kapatid, ngayon pong umaga, ang Panginoon ay napakabuti sa buhay ng bawat isa sa atin. Mga panahon, bagamat hindi man tayo ganap, hindi tayo perfect, subalit ang Diyos ay palaging nariyan upang tayo ay patuloy niyang abutin. Maaring minsan sa buhay natin ngayong umaga, dumarating ang panahon na naramdam natin na parang napakalayo na natin sa Kanya. Maaring minsan hindi na natin siya makita pa sa Kanyang kabanalan at nagagawa natin ang mga bagay na gusto lamang natin sa ating sarili. Ngayong umaga, bago natin tapusin ang mensaheng ito, ibalik natin ang ating puso sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapasako, pagsuko, at pagbabalik loob sa Kanya. Sino man ngayon pong umaga at dumarating ang panahon na maaaring ramdam ng panahon na napakalayo niyo sa Panginoon. Nasabi ng isang awiting, ang makasama ng Diyos ay tunay. Kung ikaw ay lalapit, lalapitan ka niya. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Mayroong magandang mangyayari sa buhay mo kung ikaw ay lalapit. Ngayong umaga, ibabaan natin ang ating buhay sa harapan ng Panginoon at kilalanin ang Kanyang kabanalan. Sakupin muli ng Panginoon ang buhay na ito. Lumapit tayo sa Panginoon ngayong umaga. Maaring mayroon tayong hirap ng kalooban, subalit sa umagang ito, ang Diyos ay may katungkulan sa buhay mo. Hallelujah. Patuloy tayong lumapit sa Kanya. Patuloy tayong magpakumbaba. Hallelujah. We praise your holy name, O God. We glorify your name, Jesus. Dakilang Diyos, kayo po'y lumalapit sa iyo. Patuloy kami nagpapakumbaba sa iyong harapan. Batid mo ang laman ng aming mga puso. Batid mo ang laman ng aming mga kalooban, Panginoon. Ikaw ang Diyos na banal. At wala kang ibang nais sa iyong mga anak na kami mabuhay sa iyong kabanalan. Pasakop sa iyong salita. Ihandog ang buhay na ito sa iyong harapan bilang buhay na handog. Kilalanin kang banal. At anumang mga pagkakasala ay aming talikuran. Panginoon, tunay po, napakalinisin mo kami. Alang-alang sa iyong anak na si Jesus. Hinihiling po namin ngayong umaga, O Diyos, na ikaw po siyang patuloy na gumawa at kumilos sa buhay ng bawat isa. Maaaring meron mang mga kapatid ngayong umaga na sa kanilang puso parang napakalayo nila. I pray, Lord, na hayaan mong muli ibalik sila sa iyong harapan ngayong umaga. Hayaan mo, Diyos, na muli iparanas sa kanila ang iyong kapangyarihan, ang kapayapaan, dulot ng kaligtasan, at maging, Panginoon, patuloy at lubos kang pagtiwalaan bilang kanilang Panginoon, manunubos ng kanilang buhay. Dakilang Diyos, sa umaga pong ito, patuloy ko pong itinatalaga ang buhay ng bawat kapatiran. Malaya ka pong maghari, malaya ka pong manguna sa buhay ng bawat isa.
And I pray, maging sa mga kapatid po namin online ngayon, I pray na patuloy mo silang abutin. Patuloy mo silang pangunahan at pagpalain din na maranasan nila ang iyong pangunguna. Salamat po, Amang Banal, sa fellowship ngayong umaga. Salamat po sa iyong salita na patuloy nagpapaalala. Hayaan mo, Diyos, na patuloy na mahayag ang iyong kapangyarihan at kadakilaan. Salamat, Panginoon, sa iyong kapatawaran na pinagkaloob sa amin. Salamat sa panibagong pag-asa. Salamat sa panibagong buhay na iyong pinagkakaloob. I pray na ang pagpapalang makalangit patuloy mo po iparanas sa bawat kapatid. Purihin ka po, Diyos. Dakilain ang iyong pangalan. Dito po kami sa dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon.